Kaugnay ng 2019 national budget, mga kapanayam natin for the record, si House Appropriations Committee Chairman at Camarines Sur Representative Rolando Andaya. Magandang umaga sa inyo at Kung Hei Pat Choy, Congressman Andaya. Yes, Kung Hei Pat Choy, Howie and Kara, magandang araw. Okay, Congressman, sakto, Year of the Pig, Year of the Pork. No? Malaking balakid pa ba ang pork barrel issue sa pagpasa ng 2019 budget? Magkakaroon na raw ng kompromiso. Meron na po at hopefully sa bukas po magkaroon na kami ng BICAM report para po maiharap namin sa sarili namin kanya-kanya namin kapulungan para ma-aproban. Yung mga balita po na magkakaroon ng reenacted, huwag na po natin pansinin yan. Magkakaroon na po tayo ng panibagong budget. At katulad na sinasabi nga namin dati, kahit na reenacted budget, kaya naman talaga ng gobyerno natin patakbuhin ang gobyerno katulad na nangyayari ngayon. We are on a reenacted budget. So wala pong problema actually. But yun nga po, mas maganda kung magkaroon tayo ng bagong budget. At mangyayari po yan bukas. Okay, so ibig sabihin nito na resolve nitong malalaking issue na nire-raise nyo. Maraming issues, no? Alam niyo ho, yung mga issues na nire-raise namin kung ayaw po nilang pansinin, hindi naman po nagtatapos dito ang karapatan po ng Kongreso na alamin yung katotohanan, yung bilyon-bilyon na ginagamit na illegal o patago. Kahit po naipasa na yung budget, itutuloy pa rin ho namin yan. Hanggang Hunyo pa naman ho ang Kongreso. At papasok na lang po siguro sa oversight functions ng Congress yan. But ito sa budget, naintindihan ko, baka sabihin na hino-hostage natin, ano pa man. Sige po, ituloy na natin yung budget. Meron naman pong tinatawag na budget accountability at oversight na tinatawag para po mabantayan naman paano gamitin yan. Pero hindi po magtatapos dyan ang trabaho po ng Kongreso na alamin kung ano nangyari sa 2018 budget at kung ano mangyayari pa sa 2019 na budget. Okay, let's go through some of these main issues. Ano po nangyari dun sa sinasabi niyong insertions ng Department of Public Works and Highways? Sa bukas po, malalaman na natin na. Meron tayong hearing bukas ng alas 10 sa Kongreso. Bigyan na ho natin ng closure yan. Alam na po namin kung paano nangyari yung insertion, saan, kailan, sino. Hindi na po magtuturoan ngayon. Pinal na po. Nakuha ko na po yung mga natawag na sworn statements at sana personal pong umapir yung mga taong involved at malalaman na po natin bukas. Well, specifically, you've been asking Budget Secretary Benjamin Diokno to appear. Expected ba siya bukas? Hindi ko po alam eh. Binigyan na po namin siya ng show cause order. Pang-5 na po to. Kung makasakaling hindi pa rin siya sumipot. Alam niyo po, darating din ang punto na kailangan humarap din siya sa institusyon na kung saan sa humihingi ng panggastos ng ating bayan. Maybe not in this Congress, maybe in the next Congress, pero nakikita naman ho natin yan eh. Pag lumilipas po ang isang administrasyon, lumalabas din yung pananagutan. O kung meron man silang dapat sagutin, lalabas at lalabas yan sa mga darating na panahon. Ang gusto lang namin is we put it on record na may gantong nangyari. Kung hindi nyo gusto pansinin ngayon yan, napitila kahit na gano'ng kaseryoso yung aligasyon, parang wala naririnig, okay lang po. But it is on the record and those agencies tasked by the Constitution to investigate on this, I'm sure have taken notice of this kahit na hindi po nila aminin o ano pa man. They have taken notice of this and I'm sure accountability will be put to forth sa mga taong involved dito. Okay, well, yung isang condition no, na noong, I think just in the past couple of days, ini-impose nyo doon kay Budget Secretary Diokno para ma-aproba itong 2019 budget, yung pag-submit niya ng report tungkol sa naging savings noong mga taong 2017 and 2018. Kasi sinasabi nyo nga, may nirelease na pondo based on the savings, pero sabi nyo, parang baka nagkaroon ng discretionary abuse on the part of the executive branch. Ay, meron po talaga. At mamayang hapon po, makakuha ko ng partial report dyan. Sa publiko po yan. Yung panawagin naman namin lang yun eh. Kumbaga, tinitingnan lang namin kung gusto nyo o willing kayo maging transparent sa gastusin ng BBM. Alam ko naman na sasabihin hindi eh. So natural lang po yun. Ibig sabihin, doon nakatago yung pork. Doon nakatago yung pantabla nila. So, yun naman lang po. Nasa publiko ko lang yun.
Okay. Alam ko naman po na hindi ibibigay kung yung, di ba, ang dami nating kantsawan about transparency. Ito lang, savings lang ng gobyerno na nag-authorize po niyan ang Kongreso. Kami nga po nag-authorize. Hindi pala namin pwede malaman kung ano napapaloob dyan. Alam namin hindi bibigayan. Pero alam na rin ng publiko, dyan nakatago yan. Okay, pero may indication ba kung saan ginamit yung savings na yon? Ano bang naririnig nyo? I'm sure you have got sources of information about what happened to the savings. I have copies. Hanggang Disyembre pa nung nakaraang taon, nag-release pa sila. And these are supposed to be approved by the President himself. It cannot be any other office. It has to be himself. And obviously, from the papers that I have, it is not the President, or it was not the President that authorized it. So, hindi naman kailangan magtapos to bukas gusto ko lang malaman kung willing po sila mag-share ng impormasyon sa publiko kung saan po ginagamit yung daan billion savings ng gobyerno. So obviously, sumagot na po sila, ayaw po nila pakita. Okay, tungkol naman dito sa may mga budget allocation din daw, itong budget insertion na para sa House of Representatives, no? May Opo. 160 million pesos daw per congressman, itong sinasabi. Okay, so ano ho yung update dyan? So matutuloy po yung yung sinasabi ng pork barrel. Yan ba yung pork barrel para sa mga miyembro ng House of Representatives? Yung congressman po, ang 160 po makukuha nila. Alam ko, yung mga senador may umamin na 50 bilyones yung sa kanya, may isa naman 23 billion yung sa kanya. Okay. So siguro pantay-pantay nating tingnan kung ano po yung a-approvean ng dalawang kapulungan. Hindi naman lang po ako nagdi-decision dito Yung dalawang kapulungan po nagdi-decision. Kami po, nagkataon lang, kaya nasasabi po niya na 160 million, dahil kami po kumbaga prangkahan po namin nilahayag po sa publiko yan para makita po nyo kung saan po gagamitin ang mga proyekto na yan. Hindi po yung bubulagay na lang po kayo na meron palang bilyones ang isang mambabatas. So, tomorrow siguro magkakaroon ng liwanag kung magkano po yung napunta sa kada isa, hindi lang po congressman, pati po sa parte ng Senado. Siyempre po ito depende rin kung papayag po sila. Kami po sa parte namin, payag po kami. Doon sa counterpart namin, hanggang panawagan lang po ang kaya namin gawin. Okay, so kung magkakaroon nga ng kompromiso at ma-approve na yung budget, matutuloy itong 160 million pesos per congressman. Para saan ba itong 160 million pesos? Well, ilalahad po namin isa-isa yan. Doon po sa itemization ng kada lugar, tulay, eskwelahan, education, health. Basically, dyan lang po pupunta. Livelihood training, wala po yung mga walang koneksyon sa tulad po ng mga waiting shed o mga textbook o kaya mga gamot. Wala pong ganyan. Doon lang po tayo sa priority ng ating nasyon po na umangat-angat naman po yung kabuhayan sa lahat po ng parte ng Pilipinas. Wag lang po yung iisang lugar lang. Diyan po nagsimula yung kwento ng 75 billion na insertion. May ilang lugar lang pinili na talaga nabuhusan ng pondo. Yung mga lugar na nasa top 10 or top 20 ng mga pobreng probinsya, hindi man lang ho napansin. So yung amin lang ho, mabigyan lang po ng tamang alokasyon. Hindi ko naman sinasabi yung pantay-pantay lahat. Meron naman lugar talagang merong katangian na dapat bigyan mong atensyon, lalo na yung mga tinamaan ng bagyo at sakuna sa Marawi. Mga ganung lugar po, kailangan po bigyan ng mas maraming pondo yun. So nandun po kami, nakikita po namin yun. Ang gusto lang namin, equitable. Hindi naman equal. Equitable na paghatian lang po sa buong nasyon. Okay, pero granted nga na may benepisyo itong, I guess, the bulk of this 160 million per congressman, you would consider this pork barrel? No. Yung Supreme Court decision po, sinasabi po na dapat po naka-itemize. At pangalawa, wala na pong pakialam ang Kongreso at ang Senado pagkatapos po na ipasa na ang budget. Wala pong post-enactment activity na pwede gawin. So, sabihin, once napasa po ng Kongreso na yan, ng Senado, hindi na po sila pwede makialam sa implementasyon ng project. Kaya po ngayon pa lang, nilalahad na po namin kung saan po siya mapupunta para maging transparent, makita naman po ng lahat. Okay, maraming salamat sa inyong panahon. House Appropriations Committee Chairman at Camarines Sur Representative Rolando Andaya. Thank you po.